Mapagpalang pong araw sa ating lahat. Handa na po ba tayo na makinig at mag-aral ng salita ng Diyos sa umagang ito? So, ang ating pong talata ay matatagpuan sa umagang ito sa Isaiah chapter 56 verses 1 to 2. Ang sabi po rito, ang sabi ni Yahweh sa kanyang bayan, panatilihin ang katarungan at gawin ng tama, sapagat ang pagliligtas ko hindi na magtatagal at ang aking tagumpay ay mahayag na. Mapalad ang taong nagsasagawa nito, siya na tumatalima sa tuntuning ito, ginagalang niya ang araw ng pamamahinga at lumayo sa gawang masama. So ito po may pamagat ito na igalang ang araw ng pamamahinga at lumayo sa gawang masama. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama, salamat po sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, ugad sa aming mga buhay. Salamat po muli sa pribilehyo na pinagkaloob sa amin, pribilehyo, Panginoon, na pumunta sa lugar nito, sa iyong banal na tahanan upang kami ay mamahinga sa iyong presensya, upang ikaw ay aming sambahin, purihin, pasalamatan at makinig at mag-aaral ng iyong mga banal na salita, O God. Lord, inaamin ko po na wala po akong magagawa kung wala po ang iyong masaganang biyaya sa oras na ito sa pamamagitan ng patnubay ng iyong Holy Spirit. Kaya Holy Spirit, ikaw po ang manguna sa amin, ikaw po ang aming dakilang guro at patuloy niyo pong pagpalain ng iyong mga banal na salita sa umagang ito at sa lahat po ng makikinig nito, Panginoon. In Jesus' name, Amen. So ano po yung pamagat ng ating pag-aaralan sa umagang ito? Igalang ang araw ng pamamahinga at lumayo sa gawang masama. So, ang Panginoon po ay patuloy po siyang nakikiusap dito na kung saan kinausap niya ang kanyang bayan na kailangang panatilihin ang katarungan at gawin ang tama sapagkat ang pagliligtas niya ay hindi na magtatagal at ang tagumpay ay mahayag na. So, ito po'y panahon pa ito ng lumang tipan. So, masigit po ngayon na ang Diyos po ay meron po siyang inuutos sa atin na kailangang panatilihin natin ang katarungan, ang tama. So, ibig sabihin nun, hindi po tayo gagawa ng mga maling gawain. Tatalikuran po natin ito sapagat tayo nga po ay kabilang na sa bayan ng Diyos nung simula nang tayo po ay nakipag-isa na kay Kristo. Kaya sabi niya rito, kung paano noon nasabi niya ang pagliligtas ay hindi na magtatagal, masigit po ngayon na maikli na po ang panahon natin, mga kapatid. Kaya talagang gawin na po natin kung ano po yung nararapat na nais nating lakaran. Lalong-lalo na po yung ating paglilingkod na ginagawa sa Panginoon. Nais po ba natin na mararasan natin ang pagliligtas ng Diyos sa bawat isa sa atin? Nais ba natin na yung tagumpay ay makasama tayo pag ihayag ng Diyos ang kanyang tagumpay pag siya po ay bumaba na po at para tayo ay iligtas? Amen. So, tandaan po natin, yung sigan kami ng Panginoon, hindi po siya bababa sa lupa, bababa lang po siya doon sa alapaap at doon po natin sasalubungin ang Panginoon. Kaya, ang nais ng Diyos na gawin po natin kung ano po yung nararapat. At dito po, meron po siyang inuutos dito sa lahat ng nakikipag-isa na sa Kanya. Maging dayuhan man ito, o ito yung ito talaga yung mga Israelita na kanyang tunay na bayan. Kasi dati po tayo ay dayuhan sa harapan ng Panginoon. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ni Yahushua, tayo po ay tinubos na sa ating mga kasalanan at tayo po ay nakipag-isa na sa Kanya. At dahil doon, tayo po ay kabilang na sa bayan ng Diyos. Amen po ba tayo doon? Kaya dapat po, gawin po natin ang mga bagay na ito na kailangan po nating sundin ang nais niyang palakaran sa bawat isa sa atin. Kaya sabi po rito sa verse 2, mapalad ang taong nagsasagawa nito, siya'y tumatalima sa tuntuning ito. Iginagalang niya ang araw ng pamamahinga at lumalayo sa gawang masama. So ano po ba ang araw ng ating pamamahinga? Linggo. So ano ang dapat natin gawin sa araw ng pamamahinga? Kung iginagalang natin yung araw ng pamamahinga sapagkat ito ay utos ng Diyos, sapagkat malapit na nga po ang kanyang pagliligtas sa atin. Ang kailangan ay tayo ay pumunta sa kanyang bahay-sambahan upang tayo ay mamahinga sa kanyang presensya kung paano na siya ay namahinga nung ginawa niya ang langit at ang lupa. 6 na araw po niya itong ginawa.
ginawa ang ating mundo at sa ikapitong araw siya po ay namahinga. So ganun din po ang bawat isa sa atin. Kaya sabi rito, mapalad ang tao na nagsasagawa nito. Kaya pag hindi po natin iginagalang ang araw ng ating pamamahinga, hindi po tayo magiging mapalad. Kasi sabi rito, mapalad. Sino yung mapalad? Yung nagsasagawa nito na tumatalima siya sa tuntuning ito na iginagalang niya ang araw ng pamamahinga at lumalayo siya sa gawang masama. So ibig sabihin nun, pag iginagalang po natin ang araw ng pamamahinga, kailangan din po nalayuan natin ang mga gawang masama. Amen? Ano yung mga gawang masama? Yung masamang agos ng mundong ito, nariyan ang mga bisyo, nariyan ang mga immorality na dapat nating layuan ang mga yan. So dapat kung tunay nating iginagalang ang araw ng pamamahinga, layuan po natin ang lahat ng kalikuan. Nariyan ang paglalasing, nariyan ang pagsusugal, nariyan yung mga paninirampuri, pakikipag-away, panlalait, kayabangan, pride. Lahat pong iyan ay atin pong layuan at huwag po tayong makikiisa sa mga gawang masama. Marami pa po yung pagpatay, pagnanakaw, pagsisinungaling, mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Kasi kahit po tayo ay sumisimba tuwing araw ng pamamahinga, kung hindi po natin layuan ang mga gawang masama, hindi po natin tunay na iginagalang ang araw ng pamamahinga. Amen? Sapagat ang nakalulugod po sa ating Panginoon, yung nababago, yung ating espiritu, yung ating mga puso na talagang nagpapasama po tayo sa kalooban ng Diyos at ang ating nilalakaran sa araw-araw ay yung mga utos ng Panginoon. Lumalayo po tayo sa lahat ng gawang masama. Ibig sabihin, lalakad po tayo sa kanyang kabanalan. Iingatan natin ang ating mga sarili na tayo ay magliwanag tayo sa lahat ng mga tao na nasa ating paligid. So mawawalan po rin ng kabuluhan yung ating pagsamba, pag-aral ng linggo, kung hindi po natin ipinamumuhay ang salita ng ating Panginoon. So lagi po itong magkalapit, lagi po itong magkasama, hindi pwedeng maghiwalay na igalan mo ang araw ng pamamahinga, tapos tayo naman ay namumuhay sa kalikuan, namumuhay naman tayo sa kasalanan. So ingatan po natin ang ating relasyon sa Panginoon. Dapat po laging magkasama, kumbaga laging kambal ang dalawang ito. Igalang ang araw ng pamamahinga at layuan natin ang lahat ng gawang masama, sapagat yun ang nakalulugod sa ating Panginoon upang tayo ay maging mapalad tayo dito sa ibabaw ng lupa, maging sa kabilang buhay. Amen? Kasi paano natin masabi na tayo nga ay nakikipag-isa sa bayan ng Diyos, na iginagalang natin ang araw ng pamamahinga, pero hindi naman natin sinusunod ang mga utos ng Panginoon, ang kanyang mga batas na nais niyang palakaran sa bawat isa sa atin. Ang sabi nga po sa Isaiah 58 verses 13 to 14, sinabi pa ni Yahweh, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga, huwag kayong gagawa para sa pansariling kapakanan sa araw na banal. So ang araw po ng ating pagtitipon, ng ating pamamahinga, ito po ay araw na banal. Amen? Yung iba, Sabado po sila na sumisimba sa Panginoon. Tayo naman ay Linggo, yung iba naman ay Friday. Ang mahalaga po kasi doon, tayo po ay namumuhay sa kalooban ng Diyos. Iniingatan natin sa ating puso na tayo ay lumakad na maging kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya sabi nito, kailangan nating igalang ang takdang araw, tayo mamahinga, at huwag tayong gagawa para sa pansariling kapakanan sa araw na banal. Ano yung para sa mga pansariling kapakanan? Paghanap buhay, mga gawaing bahay. 6 na araw po ang ibinigay sa atin para gawin ang mga bagay na yan. Pero bakit natin ninanakaw ang araw na para sa Panginoon, na yun ay pakikipagniig natin sa Kanya upang tayo ay patuloy na magiging mapalad po tayo at tunay na ipakita natin na iginagalang natin ang araw ng ating pamamahinga sa presensya ng Panginoon. Sabi po rito, huwag tayong gagawa para sa pansariling kapakanan. Iwanan po natin ang lahat ng kaabalahan sa buhay. Iwanan po natin yan. Magtiwala tayo sa Panginoon. Amen? Sapagkat ang Diyos ay buhay. Pag nakikita ng Diyos ang ating mga puso, hindi po niya tayo iiwan, hindi niya tayo gugutumin. Amen? Sapagkat saan
na banal. Kada ang ating pagtitipon ay araw na linggo, so dapat ano man yung mga kaabalahan, hanap buhay, huwag nating ipagpapalit yung banal na araw natin sa Panginoon. Amen? Sapagkat marami pong mga pagpapala ang mawawala sa atin. Kasi kung nakikita ng Diyos na maging masunurin tayo, pagpapalain po tayo ng Panginoon. Amen? At ang sabi pa po rito, at kung magkagayon, verse 14, madaraman ninyo ang kagalakan ng paglilingkod sa akin. Ano yung ating mararanasan? Kagalakan sa paglilingkod sa Kanya. Tingnan po natin yung mga nagtutotoo sa Panginoon na talagang yung araw ng kanilang banal na pagtitipon ay hindi niya ipinagpapalit sa mga bagay ng mundong ito, sa hanap buhay, sa pamamasyal o ano man yung mga kaabalahan na yan, mga gawaing bahay. Tingnan mo po ang taong iyon, di ba? Makikita mo yung kagalakan sa kanyang mukha. Kaysa doon sa tao na wala nang ginawa, araw-araw, 7 araw na naghahanap buhay, balundong na maghahanap buhay, kahit anong kayod ang gawin po natin. Pag hindi po tayo sumunod sa utos ng Panginoon, hindi natin ginagalang ang araw ng pamamahinga sa presensya ng Panginoon. Kahit anong kayod ang gawin natin, kahit magtambling-tambling pa po tayo, bibiguin po tayo ng Panginoon doon. Bakit? Sapagkat hindi po tayo kalulugdan ng Diyos. Sapagkat kung ipinagpapalit po natin sa mga bagay na mundong ito, yung araw ng pamamahinga, hindi po tulagan natin tunay na iginagalang ang araw ng pamamahinga at sinusuway po natin ang utos ng Diyos at hindi po tayo kalulugdan ng Panginoon. Amen? Sapagkat pag ang Diyos ay nalugod sa atin, nakita niya na tayo nagtitiwala sa Kanya, na kahit walang pambaon bukas ang ating mga anak, kahit wala tayong pamalingki mamaya at inuna natin ang Panginoon, ang lahat po ng bagay ay dararagdag na sa bawat isa sa atin. Pagpapalain po tayo ng Panginoon sapagkat nakikita niya ang ating mga puso na tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Kaya kung ipinagpapalit natin, hindi tayo sumisimba at inuuna natin yung mga hanap buhay, yan po ay kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Hello? At pag tayo walang pagtitiwala sa Diyos, sabi niya, hindi tayo maging kalugod-lugod sa Panginoon at hindi tayo magiging mapalad. Amen? So, kailangan iwanan natin ang lahat ng kaabalahan at magtiwala tayo sa Panginoon. Dahil ang sabi niya, rito na, bibigyan tayo ng kagalakan sa paglilingkod sa Kanya. Kaya kita mo yung mga tao, o mga kapatid natin sa pananampalataya, na hindi sila uma-absent sa araw ng ating pamamahinga. Tingnan mo ang buhay nila, kahit walang pera, kahit may problema, hindi halata. Bakit? Sapagkat nakikita ang kagalakan sa kanilang mga puso na ito ay galing sa Panginoon na ipinagkaloob sa kanila. Palakpakan nga po natin sa Panginoon. Diba? Ayan ang sabi sa awit, kahit walang pera, basta't laging masaya, ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Bakit? Sa Kanya kasi galing ito. Inilalagay niya sa ating mga puso ang kagalakan ito. Na ito, kahit kamtan man natin ang lahat ng kayamanan ng mundong ito, hindi po natin makakamtan ang tunay na kagalakan na galing sa Panginoon. Kasi walang kakuntintuhan ang mga karangyaan sa mundong ito. Kahit nasa'yo na ang magandang asawa, kahit nasa'yo na ang pinakamagandang bahay, marakyang buhay, wala po yung kakuntintuhan kung ang kagalakang iyan ay galing sa mga bagay ng mundong ito. Diba? Bakit mayroong mga lalaki, ang ganda-ganda na ng mga asawa, ng bababae pa? Bakit mayroong mga taong ang daming kayamanan, ang daming pera, hindi pa nakukontento at sila ay gumagawa pa sila ng mga, anong tawag dito? Yung mga kasalanan para lalo kang lumaki ang kanilang ari-arian at kayamanan. Amen? Kaya, ang kagalakan ko ay nagaling sa Panginoon. Kumbaga parang nasa iyo na ang lahat. Kahit wala tayong pera, wala tayong magandang bahay, wala tayong magandang sasakyan. Pag meron tayong kagalakan sa Panginoon, parang nasa atin na po ang lahat. Amen? Kaya wag po natin ipagpapalit yung araw ng pamamahinga natin sa Panginoon. Sabi pa po rito, bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig. Sino rito ang gustong bigyan siya ng karangalan sa harap ng buong daigdig? Amen, tayo at ang ating mga anak. Kasi kung tayo ay mamuhay na maging
sa Panginoon sapagkat sumusunod tayo sa kanyang mga utos, lalong-lalo na po sa araw ng ating pamamahinga sa kanya, tayo ikalulugdan ng Panginoon. At dahil doon, tayo po ay hindi magiging buntot, kundi tayo po ay magiging ulo. Tayo ay pararangalan ng Diyos, itataas tayo ng Panginoon, maging ang ating mga anak ay itataas ng Panginoon kung sinusunod po natin at iginagalang natin yung ating araw ng pamamahinga sa ating Panginoon. Sapagkat ang araw na yun ay para sa Diyos at hindi po para sa atin. Di ba yung araw na ito, ilang oras lang naman tayo dito? 3 oras. Huwag na po natin ipagpapalit kasi tayo po ang malulugi doon, hindi po ang Diyos. Hello? Marami pong mawawala sa atin kung ipagpapalit po natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya ako'y may kwento sa inyo. Yun pong aking anak, ay inakit po siya ng dalawa niyang kasama na mag-apply po sa Makati. Siya po'y may trabaho. At dahil ito pong company ito ay sila po'y may company sa ibang bansa. At dahil doon, inakit po siya at sa biyaya po ng Panginoon, yun pong umakit sa kanya na dalawa ay bagsak, siya po ngayon ang pumasa. At mag-start na po siya sa March na pumasok doon sa Makati. Bakit? Sapagkat pag nakikita ng Diyos ang ating mga puso na gusto natin, sundin natin ang kanyang mga utos, na patuloy tayong lumalakad sa kanyang kalooban, kalulugdan tayo ng Panginoon, maging ang ating mga anak ay kalulugdan ng Diyos at maranasan natin ang masaganang favor ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? So huwag po tayong matakot. Dahil may pangako ang Diyos ay totoo. Hindi siya sinungaling. Hindi siya nagbabago, siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Kung ano yung kanyang sinasabi, ginagawa po niya yun. Ang kailangan lamang magtiwala tayo, sumunod po tayo. Kaya pag maraming labahin, maraming gawain sa bahay, kahit may mga bisita, ay kailangan po nating pumunta po sa gawain ng Panginoon sa banal po nating pagtitipon, sa araw ng banal nating pagtitipon. Tayo po ay linggo, yung iba ay Sabado, ay Friday yung iba. So yun po yung araw ng pamamahinga nila sa Diyos. So ihanda po natin ang ating mga puso, hapon pa lamang, ihanda na po natin yung ating mga puso at isipan para sa araw na bukas sa paglilingkod natin sa Panginoon. Di ba kapag tayo ay may kadate, may boyfriend tayo, o makikipagtagpo tayo sa ating mga girlfriend, o sa ating mga boyfriend, di ba anong gagawin natin? Halimbawa ay bukas, ihanda na po natin yung ating sarili, ihanda natin yung ating kasuotan, na kailangan ay maging maganda ka sa paningin ng iyong sinisinta. Di ba? So ganoon din po tayo sa Panginoon. Ihanda, kasi kinabukasan, makikipag-date tayo hindi sa tao, sa hari ng mga hari. Sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, sa Diyos na nagbigay sa atin ng buhay, ng lakas at hininga. So dapat ihanda po natin ang ating mga sarili bilang paggalang natin sa araw ng pamamahinga. Amen? Para sa araw ng bukas, handa na po tayo na atin siyang purihin at tayo ay makikipagbiig sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano po? At tatamasahin ninyo ang kaligayahan habang naninirahan kayo sa lupain ibinibigay ko sa inyo. Amen? Tatamasahin natin ang kaligayahan. Di ba kapag tayo nasa presensya ng Panginoon, anong nararamdaman natin? Tayo ay masaya. Kumbaga, bago tayo pumunta sa bahay sambahan, kumbaga parang ang pasan natin ay pasan natin ang buong daigdig. Pero pag sa oras na tayo nanalangin na, tayo sumasamba na, tayo ay nagpupuri na sa Panginoon, di ba? Parang gumagaan yung ating pakiramdam. Amen? At nararamdaman natin yung kaligayahan. Tinatamasan natin yung kaligayahan sa presensya ng ating Panginoon. Kaya paglabas natin sa church, magaan na po ang ating pakiramdam. At yan ay hindi kayang ibigay ng mga bagay ng mundo. Amen? Kaya huwag po natin ipagpapalit yung ating pagsamba sa Panginoon, yung banal na araw ng ating pagtitipon. Kung nais nating maranasan, yung tatamasahin natin ang kaligayahan na galing sa Panginoon. At ano pa pong mangyari ito sabi rito, sa lupain, habang naninirahan sa lupain, ibinigay ko sa Ninon si Jacob. Mangyari ito sapagkat akong si Yahweh ang nagsabi nito. So sino yung nagsabi? Sino yung nangako?
Si Yahweh. Sino ba si Yahweh? Siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya yung Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Siya yung Diyos na nagbibigay lahat ng mga pagpapala sa mga tao na nakikita niya ang ating mga puso na naghahangad na sumunod sa kanyang kalooban. Amen? Kaya kung nais po nating maranasan ang mga bagay na ito, magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. So dapat pagdating ng pagtitipon natin sa ating pakikipagniig sa Panginoon, dapat lagi po tayong present doon. Amen? Sapagkat yun ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi niya na malapit na ang kanyang pagliligtas at hindi na magtatagal. Sa panahon natin ngayon, tandaan natin mga kapatid, lalo tayong magsikap na lumapit sa Panginoon. Lalo dapat natin ipakita yung ating pag-ibig sa Diyos sa gitan ng pagsunod natin sa kanyang mga utos. Lalong-lalo na po na sa paggalang natin sa araw ng pamamahinga natin sa Kanya. At ang sabi pa po rito, hindi dapat sabihin ng isang dayuhang nakipag-isa sa bayan ng Diyos dahil hindi papayagan ni Yahweh na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Hindi dapat isipin ng mga yuniko na hindi sila karapat-dapat na mapabilang sa bayan ng Diyos sapagkat hindi sila magkakaanak. So sino po yung sinasabi rito na mga dayuhan na sinabi rito na hindi dapat sabihin ng isang dayuhan? Ang tinutukoy po dito, tayo po iyon. Tayo po ay dayuhan. Sapagat hindi po tayo ang mga tunay na mga Israelita. Ang kinikilala lamang ng Diyos noon ay ang kanyang bayan at ang bansang Israel po. Pero dahil sa kamatayan ni Kristo, dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya, at tinanggap natin siya na ating Panginoon at tagapagligtas, hindi na po tayo ngayon dayuhan. Tayo po ngayon na spiritual Israelites. Kumbaga tayo po yung aligaw na sanga na inugpong doon sa tunay na puno ng ubas dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At dahil doon, kailangan po nating makipag-isa sa bayan ng Diyos, sa pagsamba sa Kanya, sa paglilingkod po sa Kanya. Amen po. Amen. So ngayon po, ang sabi pa po rito, ang sabi ni Yahweh sa mga yunikong gumagalang sa araw ng pamamahinga na gumagawa ng mga bagay na nakalulugod sa akin at tapat na iningatan ang aking kasunduan. So anong sabi rito? Na siya yung tapat na iningatan ang kanyang kasunduan. So ano yung pangako ng Diyos? Pag ginagawa natin ang mga bagay nito, sabi niya, ang pangalan mo'y alalahanin sa aking templo, sa gitna ng aking bayan, ng mas matagal kaysa paggunita sa iyo, kung ikaw ay nagkaroon ng mga anak, hindi ka malilimot kahit kailan. So, kung tayo po ay nakipag-isa tayo sa templo ng Diyos, sa kanyang gawain, sa araw ng pamamahinga, ang sabi po rito, tayo ay alalahanin niya tayo sa gitna ng kanyang bayan. So, hindi tayo niya lilimutin. At hindi rin tayo lilimutin ng ating mga anak. Bakit? Dahil tayo yung magdadala sa ating mga anak upang sila po ay matuto rin pong sumunod sa araw ng pamamahinga. Kaya, pag ginagawa po natin ito, tayo nagpapasakop dito, maging ang ating mga anak ay madadala rin po natin sa araw ng pamamahinga. At dahil hindi po tayo malimot ng ating mga anak, sapagkat tayo yung nagiging daan upang sila ay marunong ding sumamba sa Panginoon sa araw ng pamamahinga. Kaya hindi tayo malimot ng ating mga anak. Bakit? Sapagkat kung tunay tayong may relasyon sa Panginoon, magiging mabuti po tayong magulang. Magiging magandang halimbawa po tayo sa ating mga anak. At ito yung kanilang tutularan habang sila ay nabubuhay sa mundong ito. Pag nakikita po ng ating mga anak, iginagalang natin ang araw ng pamamahinga, at hindi po natin ito ipinagpapalit sa mga bagay ng mundo ito, yun din po ang gagawin ng ating mga anak. Amen? Kaya hindi po tayo malilimot ng ating mga anak. Pwedeng sabihin nila, si nanay, si tatay, talagang kahit anong mangyari, ay talagang hindi nila ipinagpapalit yung araw ng pamamahinga sa pagsamba nila sa Panginoon. Kaya pinagpapala kami ng aming pamilya at pinagpapala rin kami ng kanilang mga anak. Amen? Kaya yun din po yung ituturo nila sa kanilang mga anak. Tuturuan din po nila ang kanilang mga anak
na sumunod din po at igalang nila ang araw ng pamamahinga upang sumamba sa Panginoon sapagkat ito ay banal na araw ng Diyos. Amen? Sa verse 3, nasaan na ba tayo? Ay, bumalik na. Okay, ang sabi po sa Exodus, verse 20, at chapter 20 verses 8 to 10, sabi po rito, so paano po ba natin maipakita o paano natin gawin upang ipakita natin ang ating paggalang sa araw ng pamamahinga? Ang sabi po rito sa Exodus 20 verses 8 to 10, lagi mong tandaan, kaya sabihin mo nga po sa kapatid mong dalawa sa kanan at kaliwa, kapatid, lagi mong tandaan. Sige, sabihin mo. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Sabi mo rito, lagi mong tandaan. Hindi sinabi rito, limutin mo. Laging tandaan, ibig sabihin laging isa-isip. Hindi mo lilimutin, lagi mong tatandaan, lagi mong isaksak sa isipan mo. Yung araw ng pamamahinga. At ang sabi po rito sa verse 9, anim na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Anong sabi rito? 6 na araw kang magtatrabaho. Lahat ng kaabalahan mo sa buhay, trabaho, mga gawaing bahay, 6 na araw mong tatrabahuin iyon. Ang sabi rito, at dapat mo itong tapusin. Hindi yung, araw ng pagsimba bukas, ang araw ng pamamahinga namin sa Panginoon, hindi mo na ako sisimba, maglalaba muna ako, maglilinis muna ako ng bahay, ako muna yung mga halakal muna doon, ako muna yung may kakausaping tao doon, malay mo, ako'y kikita doon. Diba? Mabibintahan ko siya ng mga kalakal ko. Pero anong sabi rito? 6 na araw na ikaw ay magtatrabaho, pero kailangan mo itong tapusin, dapat nating tapusin. Hello? Hindi yung magtitira ka pa ng gawain para bukas at hindi ka nasisimba kasi hindi mo natapos yung mga gawain mo sa bahay. O dahil meron kang hanap buhay o tindahan na hindi mo maiwan-iwanan. Mga kapatid, kung iginagalang natin ang araw ng pamamahinga, lahat yan ay iiwanan po natin. Amen? Kung kinikilala po natin ang Diyos ng Panginoon ng ating mga buhay, lahat ng kaabalahan yan ay iiwanan po natin. Pero kung 6 na araw na nga yung para sa atin, ay 7 araw sa Panginoon, tapos 3 oras lang naman ang naibibigay natin. Di ba ka? Bakit ipinagkakait natin yun sa Panginoon? Kasi pag ginawa po natin yun, wala po tayong paggalang sa Diyos at sa Kanyang mga utos. Kasi kailangan huwag po natin ipagpapalit yung ating relasyon at pagsamba natin sa Panginoon. Sabi rito, sa araw na ito huwag magtatrabaho ang sino man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga hayop, ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. Dahil ang Diyos ay 6 na araw na gumawa at namingi siya sa 7 araw. Dapat tularan natin siya kung siya ay ating kinikilala na ating Panginoon ng ating mga buhay. Kaya mga kapatid, kung hindi po natin ginagawa ang mga bagay na ito, hindi po talaga natin kinikilala ang Diyos na Panginoon ng ating mga buhay. Sinong kinikilala nating Panginoon ng ating buhay? Ang sanlibutan. Ang ating mga sarili, ang hanap buhay. Nakakalungkot. Na may mga kapatid tayo na hindi nakakasimba, nilimot na niya ang araw ng pamamahinga dahil hindi niya maiwanan ang kanyang hanap buhay. Mga kapatid, iwanan natin iyan. Di ba tingnan niyo po, yung isang lingkod ng isa nating manggagawa, meron po siyang gasolinahan. Pag araw na linggo, yun po ay sarado. Di ba pag araw na linggo, doon po lumalakas ang kita, ang pasok ng pera. Bakit? Dahil walang pasok, walang pasok ang opisina, walang pasok ang mga bata. At dahil doon, lalo na yung mga tindahan sa bayan, doon sila kumikita ng malaki. Pero may ilan po doon, dahil sa paggalang nila sa araw ng pamamahinga, sinasarhan po nila ang kanilang tindahan. At hindi po sila nangihinayang sa perang pwedeng mawala sa bakit? Sapagat ibinabalik po yan ng Diyos, kung hindi man sa hanap buhay, sa ibang mga bagay, ibinabalik po yan ng Panginoon na mas matindi pa ang ibinabalik ng Panginoon sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na po sa ating mga anak. Amen? Katulad po ng kakilala ko, siya po may tindahan sa palengke.
Sinasara po niya yung tuwing pagsamba po nila, parang pagsamba nila yung Sabado. Alam mo po, yung anak niya ngayon, parang isang baitang na lang at magiging kapitan na po siya ng barko. Yung araw ng ganung araw, ay lakas po ng hanap na yun kasi doon mag-uuwian yung mga tao galing sa iba't ibang barangay ng Infanta, di ba? At doon mamimili. Pero hindi po siya nangihinayang, nagsasara po siya. Kaya yung mga anak niya, yung isa nasa Amerika na, nagtatrabaho na po doon. So, ibinabalik po ng Panginoon sa ibang mga bagay. Yung mga anak natin pinagpapala ng Diyos. Hello? Gusto pa natin pagpalain ng Panginoon ang ating mga anak? Gusto pa natin yung mga pangarap natin sa ating mga anak ay marating po nila at magtagumpay sila sa buhay? Ang gawin po natin ay magtiwala tayo sa Panginoon at huwag natin ipagpapalit yung ating paglilingkod sa Kanya sa araw po ng ating pamamahinga sa Kanya. Amen po. Okay, sabi pa po rito, Exodus 31:13. So, ang pagsunod po natin sa araw ng pamamahinga, ito rin po ay palatandaan o tatak sa atin ng Panginoon na talagang siya yung Diyos ng ating mga buhay. At tatak din po niya ito sa atin na tayo ay Kanyang bayan. Hello? Kaya huwag po nating pabayaan yung ating paglilingkod sa Panginoon. Sabi po rito sa Exodus 31:13, sabihin mo sa mga Israelita na ipanginin ang araw ng pamamahinga sapagkat ito ang nagsisilbing palatandaan sa inyo at sa inyong mga salinlahi na kay aking pinili para maging bayan ko. So, bakit kailangan natin gawin ito? Bakit kailangan sundin natin ang araw ng pamamahinga sapagkat ito ay tatak sa atin ng Diyos o palatandaan sa atin ng Diyos na tayo ay Kanyang pinili upang magiging bayan niya, maging yung ating mga salinlahi. Amen? Kaya pag pinabayaan po natin ang ating paglilingkod sa Panginoon pagdating sa araw na ito, parang itinakwil mo po o kinalimutan mo na ikaw ay bayan ng Diyos, na ikaw ay pinili ng Diyos na maging bayan niya. Pero pag patuloy po tayo naglilingkod sa Panginoon at hindi natin ito ipinagpapalit para sa sarili nating kapakanan, mga kapatid. Kinikilala natin na tayo ay bayan ng Diyos, na tayo ay pinili ng Panginoon. Marami pong hinirang ang Diyos, tinawag ang Panginoon, pero kukunti ang Kanyang pinili. Amen? So ang Kanya lamang pipiliin, yung talagang sumusunod sa Kanya. Na lagi niyang isinasaisip ang utos ng Panginoon sa araw-araw ng kanyang buhay at naroon ang kanyang pagtitiwala sa Diyos na hindi siya natatakot na iwanan niya ang lahat ng kaabalahan, maging ang hanap buhay para lamang makapaglingkod sa Panginoon sa araw ng pamamahinga. Di ba ang cellphone, pag nalubat, ano ang ginagawa natin? Sina-charge natin para magkaroon ulit siya ng power at siya ating mapakinabangan. So, gano'n din po tayo. Yung 6 na araw na iyan, tayo po ay nagtatrabaho. Hindi lamang panganganap buhay, lalo na pag ikaw ay isang ina na nag-uopisina ka na, pagdating sa bahay, ikaw ba ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay, naglalaba, nagluluto, naglilinis ng bahay, 6 na araw na yun yung ginagawa mo. At sa loob ng 6 na araw na yun, nakakaramdam ka na ng pagod, nakakaramdam ka na ng pangihina. Diba minsan naaawa ka sa sarili mo dahil dahil pagod na pagod ka sa araw-araw ng iyong buhay. Amen? So ano ang dapat nating gawin para magkaroon ulit tayo ng lakas? Ano ang gagawin natin? Ang cellphone, sinacharge natin sa kuryente. So ang kailangan din natin magre-recharge tayo saan? Sa presensya ng Panginoon. Kaya tayo binibigyan niya ng ikapitong araw na mamahinga sa Kanya sapagkat tayo din po ang makikinabang doon. Hindi po ang Diyos. Kung hindi tayo sasamba sa Panginoon sa araw ng ating pamamahinga, hindi po yun kawalan sa Panginoon. Tayo po ang may malaking kawalan pag tayo po ay umabsent sa araw na iyon. Sapagkat doon po tayo kumukuha ng lakas sa presensya ng Panginoon. Doon tayo kumukuha ng kagalakan sa Panginoon. At ang kagalakan ito na ilalagay niya sa ating mga puso sa araw na tayo ay
pag-isa sa araw ng ating pamamahinga sa Kanya. Di ba ang kagalakan ng ating mga puso ay nagbibigay sa atin ng kagamutan sa ating mga karamdaman. So, sino nakikinabang? Tayo rin po. Kung tayo ay nalulungkot, tayo ay natatakot, tayo ay nababalisa, tayo ay lumalakas pag tayo ay nasa presensya ng Panginoon. Amen? So kung nais po natin na maging mapalad po tayo at makasama tayo sa pagliligtas na gagawin ng Panginoon, huwag po nating pabayaan ang ating relasyon sa Kanya. Iwan po natin ang lahat ng kaabalahan pag-araw ng linggo at pumunta tayo sa bahay-sambahan. Kalimutan natin anuman yung mga problema, anuman yung kakulangan natin sa buhay, at ang Diyos po ang bahala ang magkaloob nun sa bawat isa sa atin. Diba sabi niya, unahin natin ang kanyang katwiran, ang kanyang kaharian, ang lahat ng bagay ay idaragdag niya sa bawat isa sa atin. Wala pong imposible sa Diyos. Ang kailangan lamang magtiwala tayo sa Panginoon. Amen? Tayo pong latay mo po, tayo manalangin. Hallelujah. Aming Ama, salamat po sa oras na ito, sa iyong mga banal na salita na aming napakinggan, O God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na pahalagan namin at lagi man naming tandaan na huwag naming ipagpapalit, O Diyos, ang araw ng aming pamamahinga sa iyo sa mga bagay na mundong ito, Panginoon, sa mga gawaing bahay, sa hanap buhay, sapagkat Lord, ikaw po ay tapat sa iyong mga pangako. Pag nakikita mo po na kami ay susunod sa iyo, na may pagtitiwala sa iyo, ang lahat ng mga bagay, Panginoon, ay idaragdag mo po sa bawat isa sa amin. Ang mga pagpapala po, Panginoon, ang maghahabol sa aming Panginoon, at kami po ay mga ngabayo, Panginoon, sa mundong ito, O Diyos. Hindi po kami magiging buntot, kundi kami magiging ulo, Panginoon, maging tagapanguna, Panginoon, at pararangalan mo ang iyong pangalan sa buhay ng bawat isa na nagtitiwala at sumusunod at nag-iingat ng iyong mga kautusan, O God. Kaya salamat po aming Ama sa oras na ito, nawa ang iyong mga banal na salita ay patuloy nagbigay kaliwanagan sa aming mga puso't isipan upang lalo kaming patatagin sa aming relasyon sa iyo, Panginoon, at sa aming paglilingkod sa iyo, O God. Nawa ang kagalakan, ang kapayapaan, ang kalusugan, ang kalakas at kagalingan ay patuloy naming tinatanggap, Panginoon, sa oras na ito, O God. Lalong-lalo na po yung aming pastora, Panginoon. Salamat po sa kagalingan na hindi na po siya operahan, Panginoon, kundi siya po ay gagaling na po sa gitan po ng pag-inom ng gamot, Panginoon, O God, in Jesus' name. Salamat po. Thank you, Holy Spirit. Nawa ang aming pag-uwi, Panginoon, kasama namin ang iyong pag-iingat at protection mo sa amin at sa aming mga tahanan, sa aming buong pamilya, O God, in Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.